Magandang araw at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may update po tayo regarding sa huling in-upload natin kay patrolman na Police Fontillas, no? Yung galit na galit kay BBM at sa mga higher rank, no? Tingin ko ay hindi naman siya maka-DBS o maka-BBM, no? Galit lang talaga siya sa mga higher rank. At dahil sa sinasabi niya na maliit lang daw siya at mahirap lang, nasa mababang ranggo, ay parang binabaliwala lang daw sila ng mga higher rank, no? At ito po yung bagong video mula kay actually balita ito mula kay UNTV News and Rescue. So bigyan po natin ito ng ating reaction at comment. Siyempre, inaasahan ko po rin niya sa inyo dyan sa comment box. So, ito po. Further filing of administrative complaints against him for incurring such absences, and a draft from rules proceedings will follow. Isa sa ilalim na sa summary dismissal proceedings, si Patrolman Francis Steve Fontillas kapag hindi pa rin ito pumasok sa trabaho sa loob ng 30 araw, simula noong March 6 kung saan nagsimula siya mag-awol. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Colonel Melesio Buslig, walang approve. So, March 6, ano nang petsa ngayon, no? So, 30 days lang po yung inalaw sa kanya. At mukhang doon siya papatawan ng parusa, no? Hindi natin alam, no? Kakasuhan siguro siya, no? So, tingnan natin kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, no? Ito po. Walang approval ng immediate supervisor nito ang sinasabi nitong sick leave noong March 6 hanggang 19. Si Patrolman Fontillas applied for leave March 6 to March 19. However, yung So yun yung kanyang in-apply, no? Yung doon sa isang vlog niya na nag-leave daw siya, no? Tapos bakit daw siya sinasabihan niya pa daw ng masasamang words, bakit daw siya awol, nag-leave daw siya. Pero yun pala, wala pala yung tinatawag na hindi pala na-approve yun. However, yung pinapakita niya doon is wala doon yung approve or disapprove. His leave was not processed because of lacking requirement. So it's deemed disapproved. Kaya effective March 6, hindi na siya pumapasok. So we filed an award sa kanya. Kinumpirma rin ng QCPD na February 26 pa ng disarmahan si Fontillas. Umuusad na rin ang February 26 pa siya dinisarmahan. Okay. Umuusad na rin ang 5 administrative case ni Fontillas kaugnay sa hindi pagre-report sa trabaho at pagpo-post ng saloobin kaugnay sa politika sa social media. Kinumpirma rin ng QCPD Medical and Dental Unit na mayroong iniinom na gamot na pampakalma si Fontillas noong 2023. Subalit, hindi na ito bumalik para sa mga follow-up medications. Yun po, may condition siya sa pag-iisip. No? Kung may iniinom siyang gamot, may condition siya sa pag-iisip. Ang tanong lang po dyan, kung nararapat ba siyang kasuhan o tanggalin na lang sa pagkapulis, no? Kasi kung kakasuhan mo pa yan, may condition sa pag-iisip, hindi ko alam kung ano yung batayan ng husgado dyan, ang batas natin, kung nararapat bang kasuhan yung may mga condition. Alam niyo na ibig sabihin na may condition sa pag-iisip o sinasabing wala sa tamang pag-iisip. Follow-up medications. Ito lang po yung mga pampakalma na gamot, mga downers natin, para hindi siya ganun yes ma'am. Nag-i-exhibit kasi sila ng extreme conditions ng energy level. Posible. So yun, no, meron talaga siyang pampakalmang gamot. So ano kaya yun, no? Ibig sabihin, alam naman natin na may kinalaman yan sa pag-iisip, no? Kung hindi iwas to ang pag-iisip mo, hindi ka makakalma.
palagi kang galit, initin ang ulo. So, wala nga siyang sa katinoan. Hindi lang natin ma-sure kung invented yung sinasabi ng mga pulis dyan na meron siyang ganon. Hindi natin sure or totoong may iniinom siya base sa investigasyon. Balita ito. So, hindi pa kasi nagpapakita ito si Patrolman Fontillas. So, dapat magpakita na siya. Sa akin lang, naintindihan ko naman yung kalagayan. Magpakita na lang po siya para mas malinaw na sa lahat. Meron siya pinagdadaanan. Dalit siya sa mga high-ranking, lalo sa mga presidente. Aniyang lumala ang kondisyon ni Fontillas kung hindi nito itutuloy ang kanyang gamutan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Facebook upang alisin ang mga page ni Fontillas. As far as the concern, ma'am, we're already sumulat na po tayo sa FB ngayon at we're having a communication to them para dun sa kung sakaling may stop yung putol na yung communication sa FB. Kung ano yung pwedeng legal means na ginagawa naman natin. We're already communicate with the FB. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng QCPD ang desisyon ng National Capital Region Police Office kaugnay sa hiling nila na isailalim si Fontillas sa restrictive custody. So, yun nga po, maliwanag naman dito, napanood natin sa balita mula sa UNTV News and Rescue na may condition siya sa pag-iisip. So, kailangan nga talaga na hindi ko alam kung kung makatwiran ba na kasuhan mo yung may ganon kondisyon, no? Or tanggalin na lang sa pagkapulis. Or kahit sa security, hindi na rin siya makakapasok kasi may firearm yung security. At hindi na rin siya papasa sa neuro kung meron siyang kondisyon na ganon. So, mag-empleyado na lang siguro siya ng iba na walang konektado sa mga tinatawag na firearms, no? Kasi may condition nga siya. So kailangan lumabas siya. Kailangan mag-report siya. Kailangan magsalita siya. Siguro in public. Kung totoo ba yung paratang na gano'n o yung sinasabi may iniinom nga ba siyang gamot tungkol sa pampakalma. So sa akin, yun yung aking reaction. Kung dapat ba, actually, tanong ko na rin, dapat ba kasuhan yung mga ganang kaso? Hanggang saan ba sa may problema sa pag-iisip ang pwede natin kasuhan? Yung bang gano'n na kailangan palaging may pampakalma? Yung ba may kinalaman sa pag-iisip o wala? Yung mga katanungan natin dito regarding kay sa kaso ni Patrolman Fontillas. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.